Spooky Horror Stories. Ito na po yung pagpapatuloy natin sa kwento ni Aroma, mga idol. So maraming salamat sa lahat ng mga nagantabay at sumusuporta sa ating mga channel. Simulan na po natin ang kwento ni Aroma. Shout out din tayo mga idol sa aking mga member na mula pa noon ay nagtitiwala na sa ating mga channel. Maraming salamat sa pagsuporta mga idol. Sa mga bago, maraming salamat din sa inyo. Sa lahat ng mga OFW, sa mga security guard sa buong Pilipinas, sa mga blind community, sa mga security guard, sa mga beaker, maraming salamat sa inyo. At sa lahat ng mga nagko-comment sa ating mga bagong upload. Simulan na po natin ang ating kwento. Ang wika nitong si General Bantog. Napakalakas naman ang loob ninyo para pumasok sa aking teritoryo. Ano ang kailangan ninyo sa akin? Dahil lamang ba sa matandang iniligtas ninyo o mayroon pa kayong mas mahalagang pakay? Ang pagpatay sa mga namumuno sa gobyerno. Hindi ba iyan ang misyon ninyo? Kayo ang pumatay doon sa 4 na mga pinuno. At ang 2 batang ito ang tinutugis ng aming pamahalaan. Hindi na sumagot pa ang 3. Mas malakas ang mga makakalaban nila ngayon. Ngunit nasasabik ang 3 na makalaban ang mga ito at masubukan kung gaano kalakas ang mga mandirigma ng mga sundalo dito sa isla ng Mohon. Wikang muli naman nitong si General Bantog doon sa mga bata na sa mga sandaling iyon nanatiling nakatayo habang mariin ang nakikiramdam. Pagbabayaran ninyo ang mga ginagawa ninyong kapangahasan at ang pagpatay ninyo sa mga pinuno. Mapapasa akin na ang malaking halaga na nakapatong sa mga ulo ninyo. Dito na sumagot itong si Binjo na matalim na tumitig doon kay General Bantog, ngunit nakangiti ito. Nako, ganun ba? Alam nyo ba na kami ang pumatay doon sa 10 bilang ng grupong Black Spirit na ipinagmalaki ng pamahalaan? Sana lamang mas malakas pa kayo doon sa 10 iyon. Dahil kung hindi, baka matutulad lamang kayong magiging bangkay. Matapos lamang ang pagkawikang iyon nitong si Binjo, agad nang inaabisuhan ng general ang kanyang mga tauhan na atakihin na ang 3. Agad nang gumawa na din ng mga usal ang general, pati na rin itong si Pinonong Rudy, at pagkatapos nagpakawala na ng mga pag-atake ang mga ito. Nagkakaroon ng apoy ang kanang kamay nitong si General Bantog. Kakaibang apoy na parang bula at ibinabato doon sa mga bata. Sumasabog ang mga ito, kaya napilitan sina Binjo na gamitin ang mga usal bilang kalasag. Ngunit nandoon na din ang mga mandirigma na nagpakawala agad ng sunod-sunod ang mga pag-atake sa kanila. Walang inaaksayang oras naman itong si Samail. Agad na itong naglatag ng mga pintuan na portal at agad na dumaan sa mga ito. Agad na umatake na din itong si Aroma. Napakabilis na maging ang mga mandirigma ng mga sundalo. Hindi nila nakita agad ang ginawa ng batang paslit. Agad na tumimbuwang ang isa sa mga ito na mayroong matinding pinsalang natamo sa katawan. Wakwak ang dibdib at nadudurog ang mga buto sa liig. Biglang nawala kasi ang 3 at bago pa makahuma ang mga sundalo, nasa kanilang harapan na ang batang si Aroma at agad na umatake ng napakabilis. Isa agad ang napatay at napitas ng bata. Samantalang itong si Binjo, gamit naman ang 7 mga dimensyon, agad na nakagawa ito ng mga pag-atake ng napakabilis na halos hindi na nakikita ng mga kalaban
nakakaiwas naman agad ang mga mandirigma ng mga sundalo. Ngunit dalawa sa mga ito ang nasugatan nitong si Binjo at kamuntikan pang mapatay ang isa, kaya nagiging maingat na ang mga ito. Batid na nila ngayon at napagtanto nila ngayon na talagang malakas ang mga batang ito. Napapasigaw na din itong si General Bantog nang makitang bumagsak na duguan ang isang kasama at tauhan niya. Nagulat din ito ngayon at hindi siya makapaniwala na ganito pala kalakas ang mga batang ito. Ngunit tiwala pa rin itong si General Bantog na kaya nilang mapatay o mahuli ang mga batang ito. Malakas na rin kasi ang kanyang mga mandirigma, ngunit napatay lamang ito sa loob lamang ng ilang sandaling bakbakan. Kaya kailangan din niyang mag-ingat sa mga batang ito at makahanap agad ng paraan kung paano makalapit at makapagsagawa ng mga pag-atake at matamaan ang mga ito. Nagpakawala naman ng mga pagbira itong si Samael. Gamit pa rin ang kanyang armas na tirador at kinargahan niya ito ng kakaibang mga usal na nagiging sanhi para magkakaroon ng makakapal na mga usok doon sa paligid ng kanilang kinaroroonan. Nagiging sanhi ito para mahirapan na makakita ang mga kalaban. Sandali lamang iyon dahil mabilis nang gumawa naman ng mga usal pangbasag ang mga ito. Kasama na ang isa doon sa mga pinuno na si Pinunong Rudy. Ngunit sapat naman ang ilang mga segundo na nahirapan ang mga ito na makakita ng maayos para muling makapitas sina Binjo, Aroma at Samael. Dahil nahuli nitong si Binjo agad ang isa doon sa mga mandirigma gamit ang kanyang 7 dimensyon na sobrang bilis at ang karunungan nito sa pagtapak sa mga anino. Agad na napatay nitong si Binjo ang isa sa mga ito sa pamagitan ng pagtarak ng kanyang 2 plumingko sa liig at dibdib ng kanyang kalaban na sa mga pagkakataon na iyon hindi na nakakilos pa dahil nga nakatapak siya sa anino nito. Napatay din agad nitong si Samael ang isa doon sa mga kalaban nang matamaan niya ito ng mga pagbira gamit ang kanyang tirador. Bumaon ang mga bala ng bata sa katawan ng mandirigma hanggang sa bigla na lamang naagnas ang katawan nito. Maagap naman na nakontra nitong si Pinunong Rudy ang ginawa ng mga bata. Kamuntikan ng mapuruhan itong si Binjo sa ginawang pag-atake ng pinuno. Nakakaiwas man ito pero nahagip pa rin ang sombrerong salakot nitong si Binjo. Ngunit sumabog naman agad ito na nagiging dahilan para mapapatras at mapapamura itong si Pinunong Rudy. Pati itong si General Bantog napapamura din ito at napapatras. Dahil nang maglaho na kasi ang mga makakapal na usok doon sa paligid dahil sa kanilang mga inilatag na mga usal pangontra at mga pangbasag, nakita nila ang mga bangkay ng mga kasamahan na nakabulagta at patay na ang mga ito. 4 na agad sa mga ito ang napatay ng mga bata. Wika agad nitong si Pinunong Rudy doon kay General Bantog. Kakaiba din ang kanilang mga pamamaraan sa pakikipaglaban, General Bantog. Kailangan natin na isa-isahin sa pagpitas ang mga ito. Mahihirapan lamang tayo kapag sabay natin na inaatake ang 3 ito. Malakas ang kanilang karunungan at magaling pa kung lumaban. Unahin natin ang nakasalakot. Mukhang ito ang pinakamahina sa kanilang 3. Kamuntikan ko na itong matamaan kanina. Bahala na ang ating mga kasamahan natin doon sa 2 mga bata. Agad na inaabisuhan nitong si General Bantog ang kanilang mga tauhan na sila na muna ang bahala doon sa mga bata. Ngunit mahigpit na pinaalalahanan niya ang mga ito na mag-iingat ng sobra laban sa mga bata dahil baka
sa isang pagkakamali lamang, maaring susunod ang mga ito sa kanilang mga kasamahan na napatay ng 3. Pagkatapos agad na muling umatake na ang dalawa, at sa mga pagkakataon na ito, si Binjo na ang kanilang pinonterya. Mabilis ang kanilang mga kilos na naglatag na din ng mga usal ang mga ito. Biglang nawala na itong si Pinonong Rode at may mga usok ang umalagwa doon sa kanilang kinaroroonan at napakabilis na papunta ito doon sa kinaroroonan nitong si Binjo. Samantarang parang kidlat naman ang bilis nitong si General Bantog, papunta na din ito doon kay Binjo. Sa loob lamang ng ilang mga segundo, agad nang nakalapit na ang General doon kay Binjo at agad na nagpakawala ito ng pag-atake. Agad na nagpakawala ito ng mga pagtagpas at mga pagsapak. Ngunit biglang nagiging salakot ang katawan nitong si Binjo nang tamaan ito ng makailang ulit na mga pag-atake ng General. Naging dahilan ito para magulat itong si General Bantog nang magiging salakot ang katawan nitong si Binjo na bumagsak doon sa lupa. Ngayon, napagtanto niya na magaling at malakas din ang mga usal na linlang ng mga ito. Ngunit bago pa siya makaatras, biglang tumarak naman sa kanyang katawan ang dalawang mga plumingko nitong si Binjo. Bumao ng tudo ang mga ito na nagiging sanhi para mapapaluhod na itong si General Bantog, habang napabulwak na ito ng dugo sa kanyang bibig pati sa kanyang ilong. Malalalim ang mga tama nitong natamo. Ngunit agad naman na umatras itong si Binjo nang mapagtanto niya na isang huwad na katawan lamang ang kanyang inatake at tinamaan, na ibig sabihin lamang isa itong usal na linlang. Mabilis na naglatag muli ng mga usal itong si Binjo para makalipat ng pwesto, dahil ang usok na papalapit sa kanya na buo ito bilang katawan nitong si Pinonong Rode, na mabilis naman na nagpakawala ng mga pag-atake sa kanya. Pagkatapos nang hindi tumama ang ginawang pag-atake, nagiging usok na naman ito. Wika agad nitong si General Bantog doon kay Pinonong Rode. Anak ng pating, malakas din ang kanyang mga usalin lang, Pinonong Rode. Nagawa niya akong malinlang na hindi ko man lamang napansin. Kailangan natin na makapaglatag ng malakas na pangbasag at puder. Ako na ang aatake sa nakasalakot, Pinonong Rode. Aalalay ka lamang sa akin at ihanda mo ang mga usal na pangbasag kapag muling gumawa ito ng mga usal na linlang. Pagkatapos agad nang humanda ang dalawa para muling atakihin itong si Binjo. At habang nagaganap ang matinding bakbakan doon sa likuran ng mga sasakyan ng mga sundalo, nakakapasok na din sina Lolo Simeon, Ginoong Mandil at ang 6 na mga disipulo doon sa harapang bahagi ng base. Wala kasing makakapigil sa mga ito dahil mga ordinaryong sundalo lamang ang mga humaharang sa kanila, hanggang sa dumating na din ang 10 mga matatandang aswang na bangkilan at ang 10 mga mandirigma ng grupo ng mga militar na may mga karunungan din pagdating sa mga usal at may mga tangan din ng mga mutya. Pangalawa ito na grupo doon sa grupo na umaatake sa kanila ni Binjo, Samael at Aruma, kaya malakas din ang 10 ito. Naging dahilan iyon para mapatigil sa pag-usad ang mga ito at hinarap ang mga mandirigma ng mga sundalo. Samantalang sina Akiko, Lina at itong si Marta, kasama ang mga ito ni Tata Agustin doon sa malalagong damuhan na mayroong 2 malaking puno ng kahoy. Ang 3 na ang nagpapatuloy sa panggagamot doon sa matanda. Bukod kasi
sa mga malalang pinsalang natamo nitong si Tata Agustin, unti-unting nawawasak na din ang sistema ng matanda at nasisira ang mga tanga nito. Kaya pinagtutulungan na gamutin ito ng 3 mga dalagitang babaylan. At pagkatapos, wika nitong si Akiko doon sa dalagitang si Marta. Ikaw na muna ang bahala kay Tata Agustin at magbantay, Marta. Kailangan na sumunod kami doon sa grupo nila ni Lolo Simeon. Kakailanganin nila ang aming tulong. Batid kong hindi madali ang pagharap at pagpasok sa napakaraming mga kalaban. Kinakailangan ng mga ito ang aming tulong, lalo na pagdating sa mga aspitong usal. Pagkatapos agad na kumilos na ang dalawa, agad na ginamit na ng mga ito ang kanilang mga kakaibang kapangyarihan at karunungan na parang nakalutang na lamang ang mga ito sa ere dahil sa sobrang bilis. Hanggang sa lumipas ang ilang mga sandali, nakapasok na din ang dalawa doon sa harapang bahagi ng base at bumungad sa kanilang paningin ang mga aswang na bangkilan at ang 10 mga mandirigma ng mga militar na nakapalibot doon sa grupo nila ni Lolo Simeon. Samantalang ang mga sundalo naman, napilitan na pumasok ang mga ito doon sa pinakabaraks na mga ito para makapagtago na. Batid na kasi ng mga ito na wala silang kalaban-laban kung sakaling sumali ang mga ito sa labanan. Batid nilang napakalakas ng grupong sumalakay at umatake sa kanila. Wika naman agad nitong si Lolo Simeon nang masilayan at masipat sina Akiko at Lina. Magaling, Akiko, Lina. Mabuti at sumunod kayo. Mukhang mapapalaban tayo ngayon sa mga ito. Mga matatandang bangkilan. Malakas ang mga ito, pati ang kanilang mga usal. Kaya kakailanganin natin ngayon ang lakas ninyong dalawa pagdating sa mga aspitong orasyon. Ilang sandali pa, umuungol na ang mga aswang na bangkilan at nagsimulang maglatag na ang mga ito ng orasyon. Ramdam nila ni Lolo Simeon ang mga usal ng mga ito dahil biglang namimigat ang kanilang pakiramdam. Wika naman agad nitong si Ginoong Mandela doon kay Lolo Simeon. Animala, mukhang gumagawa na at naglatag na ng mga usal ang mga ito, Lolo Simeon. Kailangan na natin na kumilos agad bago makumplito na ng mga ito ang kanilang mga usal. Kaya agad nang inabisuhan nitong si Lolo Simeon ang 2 mga dalagitang babaylan na basagin na ng mga ito ang mga usal na mga kalaban na nakalatag na doon sa paligid. At pagkatapos, umaatake na din ang matandang albularyo. Namimigat man ang kanilang pakiramdam, ngunit mabilis pa rin ang kanilang mga kilos. Sumunod na din agad sina Ginoong Mandela at ang 6 na mga disipulo nitong si Lolo Simeon. Samantalang sina Akiko at Lina agad nang gumawa ng mga usal ang mga ito. Agad nilang binasag ang mga nakalatag na mga orasyon doon sa paligid. Kaya napansin din agad ng mga mandirigma ang kanilang ginawa. Kaya ang ginawa ng mga ito, papunta na at papaatake na ang mga ito doon sa 2 dalagitang babaylan. Kaya mabilis nang tumugon itong si Akiko gamit ang mga baging ginawa niyang harang ang mga ito. Batid niyang hindi pa rin sapat ang mga ito. Kaya ginamit na din ng dalagita ang mga matutulis na baging na parang mga latigo. Hindi pa niya matatawag ang kanyang gabay na Maria sa mga pagkakataon na ito dahil nang hihina pa ito doon sa kanilang laban sa isla ng Kangduke kontra sa grupo ng Black Spirit. Ngunit magagamit naman niya ngayon ang mga usal at ang mga karunungan sa kanyang libreta. Makalipas ang ilang mga segundo, napang-abot na sina Lolo Simeon doon sa 10 mga aswang na mga bangkilan
At doon sa apat na mga mandirigma, umaatikabong bakbaka na naman ang nagaganap. Usal laban sa usal at kumbate, pasiklaban ng mga karunungan sa pakikipaglaban. Ngunit makalipas lamang ang ilang mga sandali, nangingibabaw naman ang galing nitong si Ginoong Mandil na agad na nakapitas ng isang aswang na bangkilan. Nagpapatuloy din ang mga pagpapalitan ng mga pagsabog at pagbubumba ng magkabilang mga barko. 3 barko nila ni Lolo Simeon kontra ngayon sa 6 naman na mga barko ng pamahalaan. Sunod-sunod ang malalakas na mga pagsabog. Ngunit hindi din magawa ng mga barko ng mga sundalo na makalapit doon sa 3 mga barko at maitaboy ang mga ito. Dahil nakahanda din ang grupo nila ni Lolo Simeon, kargado ang mga ito ng mga bala. Samantalang doon naman sa likod ng mga sasakyan, nagpapatuloy rin ang bakbakan doon. Nakapatay pa itong si Aruma ng isa pang kalabang mandirigma. Ngunit napapatras na itong si Binjo dahil sa ginawang pag-atake ng 2 mga kalaban na sina Pinonong Rudy at itong si General Bantog. Umabot na ang kanilang bakbakan doon sa mga sasakyan, kaya nasisira na din ang iba pang mga sasakyan na nandoon at sumasabog ang ilan sa mga ito. Gamit na ni Binjo ngayon ang kanyang karunungan sa 7 dimensyon at naghanap ito ngayon ng pagkakataon para matapakan ang anino kahit na isa doon sa 2. Ngunit nahirapan pa rin itong si Binjo dahil talagang mabilis at malakas din ang 2 kalaban. Lalo na itong si General Bantog. Iniiwasan talaga nitong si Binjo na matamaan siya ng mga bola nitong apoy ilang sandali pa. Dahil doon sa mga sasakyan na nasa paligid, nagawa at nagagamit ni Binjo na makapagtago at muling makapagpakawala ng mga pag-atake gamit ang kanyang 7 dimensyon. Napapamura itong si General Bantog dahil kamuntika na itong matamaan ni Binjo sa may dibdib. Uwi kaagad nitong si Pinonong Rudy. Mukhang mahirapan tayo sa isang ito, General Bantog. Dahil sa mga sasakyang nagkalat sa paligid, nagawa niyang makapagtago at muling magpapakawala ng mga pag-atake na hindi natin alam ang pinanggagalingan. Sagot na wika naman nitong si General Bantog. Kailangan lamang natin natalasan ang ating mga pakiramdam at mga mata, Pinonong Rudy. Sa tingin ko, nahirapan na din ang isang ito at ilang sandali lamang tuluyan na natin na mahuli at mapatay. Ngayon, sabay nating atakihin ang isang ito at sabay tayong magpakawala ng mga usal. Gumagamit ito ng mga dimensyon. Hindi ko pa lamang napagtanto kung anong uring mga dimensyon ang kanyang ginamit. Kaya gano'n na lamang kabilis ang kanyang paglipat-lipat ng pwesto. Ngunit nababasa ko ang ilan sa kanyang mga dimensyon. Sa mga pattern, kailangan lamang naabangan ko ang mga ito. Humanda ka na, Pinonong Rudy. Ilang sandali pa nang masipat nila itong si Binjo doon sa likod ng isang sasakyan. Napakabilis na nagbato ng mga bulang apoy itong si General Bantog, samantalang nagiging usok naman ang katawan nitong si Pinonong Rudy na napakabilis na papunta doon sa kinaroroonan nitong si Binjo. Sa mga sandaling ito, nanatiling nakatayo lamang itong si Binjo. Binabalak na ngayon itong si Binjo na hulihin na ang isa doon sa mga kalaban. Nakita niya ang usok na papalapit na sa kanya at batid niyang isa ito sa mga kalaban, habang ang general napakabilis na tumakbo papalapit na din sa kanya, habang nagbabaga na din ang mga kamay nito. Nag-alala man itong si Binjo, ngunit
kailangan niyang tibayan ang kanyang loob at gawin ang kanyang binabalak. Nakahanda na ang kanyang mga 7 dimensyon at mga usal na linlang. Sakto ang kanyang pwesto. Tamang-tama ang kanyang kinatatayuan na mayroong mga nakapalibot na mga sasakyan. Magagawa niya ang pagpalipat-lipat ng pwesto. Ilang sandali pa, sa loob lamang ng ilang mga segundo, tuluyan nang nakalapit na sa kanya ang dalawang mga kalaban. Agad na nabuo ang mga usok bilang katawan nitong si Pinunong Rudy. Ngunit imbis na umatake, mabilis na naglatag ito ng mga usal at orasyon. Ganon din itong si General Bantog. Bago pa magpakawala ito ng mga pag-atake gamit ang mga parang bulang apoy, naglatag din ito ng mga malalakas na mga usal at hindi inaasahan ni Binjo ang mga iyon. Ngunit gayon pa man, nagawa naman niya ang kanyang binabalak. Sobrang kalkulado at agad na nakapagpalipat-lipat ito ng pwesto. Ngunit ang hindi napansin itong si Binjo, dahil sa mga nakalatag na mga orasyon, nababawasan na din ang kanyang liksi at bilis. Maraming salamat sa pakikinig mga idol. Gusto kong i-shoutout yung laging nagko-comment sa ating mga bagong upload o sa ating mga compilation upload. Maraming salamat sa inyo mga idol, sa mga nag-share at sa mga nag-like. Shoutout kay Efrain Abadjano. Maraming salamat idol. Kay Lex Bangkaya, Aurora Pasya, Ali Usino, kay Gundito Samiliano Jr., kay Asi Yasipmal, Rona Villaluz, maraming salamat idol. Kay Manong Xiao, Xiao TV, salamat idol. Kay Henry Tayas, Diogenes Barucamo, maraming salamat. Kay Rowin San Juan, Maria Dalimot, Norma Ramos, kay Adang Analisa, maraming salamat kay Analisa, salamat Babaylan, kay Virginia Billy, at sa lahat ng mga nakikinig sa ating mga bagong upload at sa ating mga compilation. Mabuhay po kayong lahat at mag-iingat po tayong lahat mga idol.